Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo uli kay Carissa Yip. Ang kaharap niya ngayon ay si FIDE Master Megan Lee. Si Megan Lee na ba ang dudungis sa Malababi Fisher na record ni Carissa? 8 out of 8. Round number 9 po ito. Pag napisa pa rin ang score, naku naman 9 out of 9. Wipe out lahat. Pero siguradong naghanda ng todo si Megan Lee at ayaw niyang mapabilang sa mga mabibiktima ni Carissa Yip. Okay? Pag-aralan natin ang ginawa ni Yip. Nag-E4, E5 si Lee, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Yoko Piano ang pinasok. Nag-C3, Knight F6, D3, depensa sa E4, D6. Ayan, forma-forma lang ng development. Bishop G5. Parang kabisado ko tong linyang Bishop G5 ba? Nakita ko kay Wesley yan. Ilang beses ko nang nakita si Wesley na tumitira ng Bishop G5 variation. Mukhang talagang ang trainer ni Yip si Wesley ah. Okay, at ang ibig sabihin po ng Bishop G5, hindi para intensyong capturein kagad yung knight. Pag in H6, aatras lang yan dyan para ma-maintain ang pagkaka-pin pressure at dito nag-A6. Ayan, typical para may aatrasan ng bishop pagka inatake. At A4, ganun din naman po. Para pag inatake ang bishop, aatras lang sa magandang square A2. Nag-bishop A7 at knight B D2, bishop E6 at nag-B4. Ayan na, nagparamdam na si Yip kaagad na magbibigay ng pressure sa queen side. Queen E7, castle, nag-G5 dito si Lee at nag-bishop G3, castle. Interesting. Biruin nyo, no? Committed na yung king side. 'Di ba? Minsan napapatanong tayo, coach, saan magka-castling ang black? Nag-G5 na. Pero dito, interesting. Diyan pa rin nag-castling. Nag-B5 at umatras knight B8. Novelty by Lee. Yun. Dito ang madalas ginagawa, knight D8 o kaya knight A5. Pero nag-knight B8. O, tingnan natin. Ang novelty na yan. Nag-rook E1 at kumapture na. Capture, knight BD7, nag-D4. Ayan, time na para buuhin ang sentro. Kumapture, knight XD4 ang ginawa ni Yip. Interesting. Para may mga lundag-lundag ng knight sa F5. Nakaka-pressure, no? Kinapture ang bishop, knight XC4, rook E8, butas, oh. F3, ayan, pasolid muna sa E4. Okay, kasi kung magda-knight F5, parang type ko yung knight F5 atake kagad. Knight E5. Nako, eto na. Nagsimula na ang pagka-bad move ng kalaban. Nag-knight E3. Ayun. Para ilalagay doon. May mga butas-butas sa squares. Pero ang tama daw po ay B6. Yun yan ang mga binibiling tira dyan, mga kamatyas. Oh. Sacrifice. Oh. Pag kinapture ng bishop, ito po continuation capture. Rook takes A1, Queen takes A1, C takes B6, and Knight F5. Ayan, mga butas-butas ba na ganda ng puti, no? Dito double po naman sa Queen side Ang ganda ng puti. Grabe. Especially pag butas po talaga yung F5 square, daming komplikasyon yan. Pero ang ginawa ni Yip, nag-Knight E3, King H7 para suportado na yung H6 pagka nagkaroon man ng mga double-double attack dyan. At nag-H4, ayun, para mapunit, mapahina. At ang plano dito, pag nagkaroon ng exchange dyan, isang King F2 lang, sabay Rook H1, di ba? Nag-Queen D7, capture, Knight F5, pasok. Nag-King G6 and Queen D2, ayun, nako. Nadadali ng mga bad move ngayon si Ipa. Okay, Queen D2, ano plano niya? Dapat daw po is Rook F1. Ayun, para timing to play F4. Basag-basag. Oo nga, total, nandyan yung king no? Ayun. O, balik tayo sa Queen D2. Knight H5, atake sa bishop, umatras. Bishop C5, Rook takes A8, Rook takes A8, and F4. Ayun, nakuha rin ni Yip ang talagang dapat on point na gawin. Kailangan basagin yung king side dahil yung king nga nakaangat expose Nag-F6. Dinipensahan lang ang knight. Sa bagay, no? Pag kinapture-capture, may bawi anytime kasi nakapin.
Kumapture na, capture, and nag-king h1. Another bad move by Yip. Okay, pero ang purpose lang talaga is makaiwas sa pin at makawala ang knight hanggat maaari. At kinapture na, capture, bishop b6, at nag-queen d3. Ayun, nagbabalak dito si Yip, timing na maka e5 at may turo doon sa king. At nag-rook h8. Nako, ang galing din ng counterplay dito na nakita ni Megan, ano? Kasi syempre nandyan sa h-file ang king ni Yip eh. Nag-rook f1 mga kamatsas. Ayun lang, hindi lang bad moves. Blunder ratios ang binitawan. Pero ang nakikita ko pong idea bakit gumanyan si Yip, gusto niya kasing makapag e5 at hindi makakapture dito ng black yung knight kasi suportado na ng tore. Pero ang accurate daw is king g1 immediately iwas na po sa very dangerous h-file. Hindi bali ng makompormiso at mag-alangan sa pawn d4, wag lang po sa toreng. Nako, nandyan ang king kasi. Iwas kagad talaga dapat. Pero nag-rook f1, ayun, napasukan ng good move. Knight f4, genius attack. Queen d2, talagang wala na sa kondisyon. Bumigay ang pawn sa b5. Ayun. Rook e1! Masama rin palang mabablunder itong si Yip. Sunod-sunod naman. Okay, dapat daw po ang tira ay Queen F2. Bakit kaya gayon? Nag-rook e1. Mga kamatya, sige po, pakiguess nyo ang ginawa dito ni Megan Lee. At sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Simpleng pitek. Tuhog. Tusok. Queen A2. Bakit? Meron bang mga something-something? Kinapture pa rin ni Lee. Na-analyze niya na wala namang mga kalikalikot. Ayun. Buti may King F8. Kasi baka ang naisip dito ni Yip, ang only option is to play King G6. Kasi kung King H7 nga naman is may Queen F7. May King F8. Yun lang. Hiyon, laing. Check. Queen E8. Naku po. Hiyon, laing. Mayroon palang harang ng Reyna. Capture. And, ayun. Grabe. Nag-exhibition na dito. Malapasol ba? Queen H5 check. King G1. At ang huling bitaw. Tactical motive po ito. Bishop F2. Mating attack. Resign po si Yip. Kauna-unahang pagkaitlog, grabe. Sayang ano? Ang ganda na eh. Sunod-sunod nga lang ang bad moves and blunders. So dito po, bakit nag-resign pag kinapture kasi ang bishop, may Queen E2 check. King G1 man or King G3 ay Queen takes G2 matchas. Okay, pero tingnan natin. Basahin ko lang po yung kanilang standing after round number 9. Nangunguna pa rin syempre si Carissa Yip. 8 points. At ang sumusunod sa kanya ay si Tokir Jonova with 6.5 points. Grabe, 1.5 pa rin ang lamang. Kahit matalo pa ng isa, pwede pa. Megan Lee, Alice Lee, 5.5 points. Magkaano-ano kaya tong Megan Lee and Alice Lee? Hindi naman magkamukha, no? Magkaano-ano kaya yan? Parehong Lee, pareho ding spelling ng Lee. Jennifer Yu Abrahamian, 4.5 points. Talia Cervantes, 4 points. Irina Crash, 4 points. At Zatonsky, 3 points. Paikidze, 2.5. And kay Atwell, 2.5 points. Yan po ang standing after round number 9. At tututukan pa rin natin itong player ni Wesley. Baka kung ano isipin nyo eh. Malay nyo, player ni Wesley lang yan, kaya madalas nagkikita. Di ba? At madalas pong may nakakakita raw na magkasama raw tong dalawang to eh. May mga followers and subscribers tayo, nakita raw sila eh. Ha? Ganun ba? Okay lang eh. Baka malay nyo, nagke-training lang silang dalawa, di ba? Pagpalagay na natin, sundan ko na yung inyong nakikita na sila ay mag-boyfriend, mag-girlfriend nasa edad na naman si Wesley, di ba? Siya na nga lang yata sa batch niya, wala pang asawa eh. Hayaan natin mga kamatsas. Inspirasyon nila yan eh. Okay, muli po sa nalalapit na Nobyembre ang ating second batch ng group training online. Mag-enroll na po kayo mga kamatsas.
Ang link and registration form ay nasa comment section below, nakapin lang. At sa darating po na November 2 ay magkakaroon po ng 13th edition Kamachas Rapid Open Chess Tournament na gaganapin po sa Icon, Kawayan, Isabela City. Ayun, sa lugar po ng ating co-founder. Hometown niya talaga yon, ng ating Kamachas partner, National Master Yusek David Almirol Jr. Ayan, at kung di man po kayo makapasok sa ating maximum of 200 players lamang, free registration, free lunch to all the players. Kung kayo ay malapit lang naman sa Isabela, sa venue, nood na po kayo ha. November 2 sa Icon Convention Center, Isabela. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.